Agad na bumuwelta ang Estonia habang tumitindi ang tensyon at alalahanin sa mga plano ni Putin para sa Baltiko. Inanunsyo ng Estonia na balak nitong sunugin ang Moscow hanggang mapulbos. Maging ang US ay nabigla sa mabagsik na plano ng Estonia laban sa Rusya. Gayunpaman, magaganap lang ang planong ito kapag gumawa si Putin ng sobrang bobo at hindi mapapatawad na hakbang, ang manakop. Sa gilid ng kumperensya sa seguridad ng Munich noong kalagitnaan ng Pebrero, ibinunyag ni Margus Chakna, ministrong panlabas ng Estonia, na naghahanda ang kanilang bansa na gumawa ng higit pa sa simpleng pagtatanggol laban sa Rusya. Kung dumating ang panahon, matindi ang laban ng Estonia. Dadalhin namin ang digmaan sa Rusya at magkakaroon kami ng malalalim na pag-atake hanggang sa kaibuturan ng Rusya, ayon kay Chakna. At idinagdag pa niya na alam ng Estonia ang eksaktong gagawin sakaling magkaroon ng pananakop mula sa Rusya. Kapag binasa mabuti, malinaw na may handang planong militar ang Estonia na agad gagamitin kapag may sundalong Ruso na tumawid sa hangganan. Isa itong plano na kinabibilangan ng pag-atake sa Rusya mismo sa kanilang teritoryo. Pag-uusapan pa natin ang planong iyan sa video mamaya. Pero sa ngayon, idinagdag ni Chakna na ginagawa ng Estonia ang lahat ng makakaya nito para matiyak na alam ni Putin kung gaano kalaking banta ang maaring idulot ng isang bansang mas maliit kaysa sa Rusya. Iyan ang dahilan kung bakit pinapabilis na namin ngayon ang aming mga pamumuhunan at pinapaunlad ang aming mga kakayahan, sabi ng ministrong panlabas ng Estonia tungkol sa mga plano ng bansa. At idinagdag pa niya na kaya kami naglalaan ng 5% ng GDP para sa depensa sa aming reyon. Madalas nang napag-usapan ng Estonia ang balak na pagsakop ni Putin sa Baltiko, pero ngayon ay iba na. Sinabi ng Estonia kay Putin na hindi lang sila magtatanggol laban sa mga tropang Ruso, lalaban ng todo ang bansa. At baka pagsisihan ng Rusya ang pagtawid sa linyang maaring maglapit ng buong NATO sa kanilang pintuan. Ayon sa Kiev Post, naglabas ng pahayag si Chakna, kasabay ng tumitinding tensyon sa Europa, habang tila itinutulak ng Rusya ang hangganan ng NATO. Ang 2025 pa lang ay nagbigay na ng maraming halimbawa habang pinalakas ng Rusya ang hybrid na digmaan sa Europa. Nagpalipad ng drone sa ere ng ilang kaalyadong bansa ng NATO tulad ng Polonya at Romania. Naranasan ng Estonia ang panggigipit ni Putin sa kanilang hangganan. Noong Setyembre, nagpadala ang Russia ng 3 MiG-31 fighter jets sa Estonia. Nagtagal sila ng 12 minuto habang hindi pinapansin ang lahat ng tawag bago sila pinaalis ng mabilis na response team ng NATO. Hindi ibig sabihin ng pag-atake ang mga ganitong insidente. Halimbawa ito ng pagsubok ng Russia sa bilis ng tugon. Tinitingnan nila kung gaano katagal bago magantihan ang kanilang pag-atake. Alam ng Estonia ang layunin ni Putin. Habang gumagamit ng hybrid warfare tactics, hayagang naghahanda rin ang Russia para sa tradisyonal na digmaan laban sa Europa, lalo na sa rehiyon ng Baltiko. Halimbawa, pinalalakas ng Russia ang mga base at tropa sa hangganan ng Finlandia, ayon sa Kiev Post. Pinatibay rin nito ang militarisasyon ng Kaliningrad na nasa pagitan ng Polonya at Lithuania. Maaaring gawin itong base ng multidirectional na pag-atake sa Baltiko. At ang isang pag-atake mula sa Kaliningrad sa kanluran at mula mismo sa Russia sa silangan ay maaaring sapat na para maputol ang koneksyon ng mga estado ng Baltiko sa kanilang suporta mula sa NATO. Iyan ang dahilan kung bakit handa nang gumanti ang Estonia. Dapat matamaan ng husto ang Russia para mapigilan ang puwersa ni Putin ng sapat na panahon upang makaresponde ang mga kaalyado sa NATO. Marami pang tanong tungkol sa kung ano ang magiging tugon ng Estonia sa Russia at kung gagana nga ba ang mga tugon na iyon. Pero sasagutin natin ang mga tanong na iyan mamaya. Una, ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa mga komento ni Chakna ay hindi ito tungkol sa pagsasabi niya na ang Estonia ay naghahanda na lusubin ang Russia bilang paunang pag-atake sa isang bansang nagpaplanong sakupin ang kanilang teritoryo. Kontrasuntok ito. Hindi isang suntok, tumba agad. Sinasabi ng Estonia sa Russia na hindi laging masusunod ni Putin ang gusto niya kung itutuloy niya ang kampanya sa Europa na sinasabing plano niya matapos ang digmaan sa Ukraine na hindi pa rin napapanalunan ng Russia. Ayon sa ulat ng Telegraph sa pahayag ni Chakna, naganap ito dahil sa pangamba na balak ng Russia sakupin ang mga bansang Baltiko tulad ng Estonia, Latvia, at Lithuania. Kapag natapos ang digmaan sa Ukraine, ipinapalagay ng planong iyon na mananalo ang Russia na hindi pa tiyak. Pagkatapos ng 4 na taon,
20% pa lang ng bansa ang nasakop nila. Pero nariyan ang pangamba. At hindi lang ito pangamba na umiikot sa mga bansang Baltiko. Noong Disyembre, sinabi ni Kirilo Budanov, dating pinuno ng Military Intelligence at ngayoy pinuno ng Office of the President ng Ukraine, na pinaikli na ng Russia ang schedule para sa posibleng pananakop ng teritoryo sa Europa. Sabi ni Budanov, uunahin ng Russia ang mga bansang Baltiko kapag nagsimula ang labanan, at binanggit niya na ang sariling masasamang ambisyon ni Putin ang nagsisilbing gasolina na nagtutulak sa lahat para sa isang imperyo, at nakikita nila ang kanilang sarili bilang isang imperyo. Ayon kay Budanov noong Disyembre, para umunlad, kailangan mong patuloy gumalaw at palawakin ang impluensya at teritoryo. Iyan ang sagot sa maraming tanong. Para kay Putin, ibig sabihin nito na nais niyang kontrolin ang mga bansang Europeo na sa tingin niya ay mahina bago niya pagtuunan ng pansin ang mga bansang tulad ng Polonya na ayon kay Budanov ay wala pang planong militar ang Russia. Isa na itong kakaibang revelasyon. Binanggit lang natin ang Kaliningrad at ang papel na malamang nagagampanan nito sa isang pag-atake sa mga bansang Baltiko. Sa tingin ba talaga ni Putin na hindi kikilos ang Polonya sa agresyon ng kanilang kapitbahay laban sa NATO allies nila? Kung ganoon, napakaikli ng pananaw ng Russia tungkol sa pananakop sa Estonia at mga bansang Baltiko. Siguro naniniwala siyang kayang isakripisyo ng Europa ang mga iyon. Ambisyon ba ni Putin sa imperyo? Hindi iyon totoo. Umaasa ang Estonia sa katotohanan ng iyon. Marami pa ring naniniwala sa paparating na pag-atake ng Russia sa Europa. Kabilang si Ian Bond, Deputy Director ng Center for European Reform. Sinabi ni Bond sa BBC, walang matinong tao ang gustong isipin na muling malapit nang mangyari ang isang digmaan sa Europa. Pero ang realidad, parami ang mga opisyal ng intelligence sa Europa na nagsasabi sa amin na hindi talaga mahalaga ang takdang panahon kumpara sa mismong pagtatasa. May pangamba simula 2018 na unang tatargetin ni Putin ang mga bansang Baltiko. Dito inilathala ng Center for a New American Security ang artikulong kapag sinakop ni Putin ang mga Baltiko. Sinabi rito na ang presidente ng Russia ay naglalaro ng chess laban sa NATO at susunod na sasakupin ang Estonia, Lithuania at Latvia. Pero nagkamali ang center dahil Ukraine ang unang inatake ni Putin. Ipinapakita nito na matagal nang iniisip ng leader ng Russia kung paano muling makontrol ng Pederasyong Ruso ang dating mga teritoryo ng Soviet. Kung tama ang Estonia, matatapos na ang mga plano ni Putin at malapit nang dumating ang oras para kumilos ang Rusya. Ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Kung ano nga ba talaga ang magiging itsura ng plano ng Estonia na sunugin ang Russia hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Maraming paghahanda ang Estonia laban sa posibleng pananakop ng Russia. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pero ang unang dapat malaman ng Russia ay malayo na ang Estonia sa bansang dati nitong kilala. Nang nagsimulang lumabas ang usapan tungkol sa posibleng pananakop, binanggit ni Chakna ito nang pag-usapan ang mga pamumuhunan ng bansa sa depensa. At malinaw niyang sinabi ito sa iba pang mga pahayag na ibinigay niya sa Munich Security Conference. Dati, plano na hintayin ang pagdating ng Russia bago manalo ang NATO sa digmaan. Walang matitirang mga Estonian sa ganyang kaso. Pero wala kaming interes sa ganitong plano. Ipinaliwanag ng Foreign Minister ng Estonia na may halong pait na ang dating mga plano laban sa Russia ay parang pagsasakripisyo sa Estonia. Plano namin na mabuhay ang European NATO sa counter-invasion dahil wala nang ibang plano. Hindi namin pwedeng hintayin pang makapasok ang Russia sa mga bansang Baltiko bago lumaban, ayon kay Chakna, na nagsasabi na ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanyang pag-iisip. May malinaw na problema sa plano ng Estonia na lumaban mag-isa dahil mas malakas pa rin ang Russia kahit 4 na taon na itong nakikipagdigma sa Ukraine. Tulad ng binanggit ng Global Firepower na nagraranggo ng mga bansang militar sa mundo batay sa lakas ng lupa, himpapawid at dagat. Ang Russia pa rin ang may pangalawang pinakamalakas na militar sa buong mundo. Batay sa kanilang mga sukatan, ang Estonia ay nasa ika-100 at 6 na pwesto mula sa 100 at 45 bansang sinuri. At wala ni isang aspeto kung saan nangunguna ito laban sa Russia. Ang populasyon ng Estonia na 1.2 milyon ay mas mababa kaysa 1.3 milyong aktibong tauhan ng militar ng Russia. Halos 100 beses mas mataas ang budget ng depensa ng Russia kaysa Estonia. Kaya nilang pondohan ang 4,200 at 37 kagamitan sa hukbong panghimpapawid. Samantalang 2 lang ang sa Estonia. At may hukbong dagat na may 700
at 47 kagamitan kumpara sa 8 barkong pandigma lang ng Estonia kahit sa lupa. Ayon sa Global Firepower, walang tangke ang Estonia at may 2,500 at 7 armored na sasakyan lang. Magpapahirap sa bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa mga paboritong atake ni Putin. Sa dami ng numero, parang baliw ang sinabi ni Chakna tungkol sa paglusob sa Russia. Tandaan mo yung sinabi niya tungkol sa malalalim na pag-atake? Hindi rin magpapadala ng sundalo ang Estonia papasok ng Russia dahil imposible. Sapat ang sundalo ng Russia para mag-blockade at pigilan ang sino man makalusot. Kaya ng Estonia na posibleng natutunan mula sa Ukraine na atakihin ang malalayong bahagi ng Russia para pahinain ang pag-usad ng mga sundalo. Bilang panimula, bumili na ang Estonia ng 12 HIMARS rocket systems sa Estados Unidos at balak pang bumili ng hindi bababa sa 6 na unit. Kung papayagan ng Pentagon si Lockheed Martin, tagagawa ng HIMARS, na gawin ito. Darating sa Estonia ang mga bagong HIMARS sa 2028 o 2029 na magbibigay sa kanila ng kakayahang umatake sa loob ng teritoryo ng Russia. Napatunayan ng Ukraine na kayang gawin ng HIMARS ang ganong gawain sa kanilang digmaan laban sa Russia. Noong Setyembre, 28 nakatanggap ng balita na matagumpay na inatake ng Ukraine gamit ang HIMARS, ang thermal power plant sa Belgorod Oblast. Direktang katabi ng Russia ang Estonia, kaya posible talaga na gamitin nito ang mga HIMARS system na meron at binabalak bilhin. Maaaring itutok sa direksyon ng rehiyon ng San Petersburgo, na naglalagay sa isa sa pinakamahalagang sentro ng populasyon ng Russia sa panganib. Ang St. Petersburg ay isa rin sa mga mas mayayamang rehiyon ng Russia. Ibig sabihin, gugustuhin ni Putin na protektahan ito mula sa mga kasindak-sindak na epekto ng digmaan na gusto niyang simulan. Maaaring tiyakin ng Estonia na hindi mangyayari ito sa pamamagitan ng paalala na pwedeng matamaan ng matindi ang Russia kung may sundalo nilang tatawid sa hangganan. Bukod sa banta ng HIMARS, paparating din sa Estonia ang 6 na K2-39 Chunmoo rocket systems galing South Korea. Inanunsyo ng Estonia noong Disyembre ang order bilang bahagi ng kontratang nagkakahalaga ng 200 at 70 milyong euro, 300 at 42 milyong dolyar. Kasama ang mga misail na magpapalakas sa kakayahan nito sa long-range na pag-atake. Pinakamahalaga rito ang CTM-90, isang tactical ballistic missile na abot hanggang 200 at 70 kilometro o 180 milya. Muli, inilalagay niyan sa panganib ang iba't ibang bahagi ng rehiyon ng San Petersburgo. Makakatanggap din ang Estonia ng CTM-MR at CGR-080 na mga missile na may abot na 100 at 60 at 80 kilometer o 79.4 at 49.7 milya ayon sa pagkakasunod. Ang mas malayong abot na missile ay banta sa mga rehiyon ng Russia malapit sa Estonia, habang ang mas maikling abot na missile ay maaaring gamitin laban sa likuran ng mga puwersa ng Russia sa sinakop na Estonia kung kinakailangan. Magsisimula ang paghahatid ng mga sistemang ito mula Timog Korea sa ikalawang kalahati ng 2027 ayon sa The Military Show. Pinapatunayan ng mga paghahatid na nakakakuha ang Estonia ng lakas para suportahan ang pahayag ng kanilang kalihim ng ugnayang panlabas. Posible ang malalalim na pag-atake. Gagamitin ito ng Estonia laban sa teritoryo ng Russia habang nagtatanggol. Dito pumapasok ang ikalawang bahagi ng estratehiya ng Ukraine, na kasing halaga ng mga sandatang pang-deep strike sa pagpapakitang hindi madaling matitinag ang Estonia kay Putin. Sa huli, magiging bahagi ito ng mas malawak na estratehiya kung saan magtatagal ang Estonia hanggang sa makatanggap ito ng suporta mula sa mga kaalyado nito sa NATO. Ang ikalawa, kapag sinubukan ng mga puwersa ng Russia na salakayin ang Estonia, ay maglalayong paganahin ang Artikulo 5 ng NATO Charter. Ayon sa artikulong iyon, kailangang tumulong ang lahat ng miyembro ng NATO sa kasaping inaatake sa kanilang teritoryo. Madalas hindi nababalita na maaaring kasama o hindi sa Artikulo 5 ang paggamit ng armadong puwersa sa pagtulong. Pero sa kaso ng Estonia, aasa ito sa mga bansa tulad ng mga kapitbahay nitong Baltiko na Lithuania at Latvia, pati na rin sa mga rehiyong katabi ng Baltiko gaya ng Finlandia at Polonia. Dahil sa labis na pagkabahala sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Putin, tutugon sila sa pamamagitan ng pakikipaglaban kasama ang Estonia
sa sarili nitong teritoryo. Hamon ng Estonia. Ang pagpapatrigger ng Artikulo 5 ay hindi agad nangangahulugan ng agarang tugon ng NATO. Kailangan ng oras para mag-organisa ng digmaan laban sa Rusya. Sa totoo lang, bukod sa mga deep strike, nangako ang Estonia na gagastos ng mahigit 10 bilyong euro o humigit kumulang 11.8 bilyong dolyar para sa militar nila mula 2026 hanggang 2029. Ang layunin ay lumikha ng isang kapani-paniwalang panghadlang na balak gawin ng Estonia sa pamamagitan ng isang binagong bersyon ng Estonian Defense Forces. Magkakaroon ito ng mas modernong sandata, mas malaking imbakan ng bala, at advanced na pagsasanay. Ayaw ng Estonia maging karaniwang kasali lang sa digmaan ng NATO kontra Rusya. Gusto nitong maging matibay na kalaban. Pinalalakas din ng Estonia ang kanilang depensa. Ayon sa Kiev Post, kamakailan, nagpasa ang bansa ng batas na naguutos na lahat ng apartment at opisina na may partikular na laki ay dapat may bunker at bomb shelter. Malamang na ito ay isang maagap na hakbang bilang paghahanda sa hindi maiiwasang pag-atake ng mga missile at drone ng Rusya. Kung sakaling salakayin ni Putin, natapos na ng Estonia ang 110 kilometro o 68 milya ng bakod sa silangang hangganan nila sa Rusya para pigilan at mamonitor ang mga puwersa ng Rusya. Sa ganito, malalaman nila kung may planong atake si Putin. Idagdag pa ang mga mungkahing pag-upgrade sa kakayahan ng drone at depensa sa himpapawid. Malinaw na natuto ang Estonia mula sa laban ng Ukraine at Rusya at gagamitin nila ito para sa sariling depensa. May isang malinaw na tanong pagkatapos ng lahat ng ito. Gagana kaya ang plano ng Estonia? Gagana ito sa puntong makagaganti ang Estonia sa Rusya bilang tugon sa pananakop ni Putin. Sapat na ang mga misail na papunta sa San Petersburgo. At posibleng malakas ang tugon ng Estonia para magalit ang mga mayayaman doon at mapilitan si Putin na mag-isip muli. Pero sa pangmatagalan, mananatiling malaki ang pag-asa ng Estonia sa mga kaalyado nito sa NATO para makipagtulungan sa pagbuo ng magkakaugnay na depensa. Hindi nagsisinungaling ang mga numerong ibinahagi ng global firepower. At ang malaking pangamba para sa Estonia ay maaaring hindi sapat ang NATO bilang sagot. Nagpakita ang The Telegraph ng nakakabahalang simulasyon ng Lithuania na inorganisa ng Die Welt at nilahukan ng dating mga miyembro ng NATO at mga analyst ng militar ng Alemanya. Sa hypothetical war game, napagpasyahan ng Die Welt na magiging paralisado ang NATO sa desisyon kung ano ang gagawin. Kapag nilusob ng Rusya ang Lithuania, halos agad matatapos ang pananakop. Pagkaayos ng tugon, lumitaw sa simulation ang mahalagang papel ng Amerika sa pangyayari. Sabi ng mga eksperto ayon kay Die Welt, iniiwasan ng US na magsimula o tumulong ayon sa Artikulo 5 dahil sa takot na magdulot ito ng ikatlong digmaang pandaigdig. Kahit ang Alemanya na may sundalo sa Lithuania, mukhang di rin kayang pigilan si Putin. Ito ay senaryo ng katapusan ng mundo na nakatuon sa Lithuania. Ngunit pati Estonia, bilang kapwa Baltiko na bansa, ay may parehong hamon. Mahalagang tandaan na ang senaryo ni Die Welt ay isa lang sa maraming posibleng hinaharap at nakabatay ito sa palagay na manonood lang ang US at pababayaan ang Estonia. Malabo pa iyon. Pero kitang-kita na naghahanda ang Estonia sa anumang mangyari at mas nais nitong umiwas sa labanan. Si Alar Karis, Pangulo ng bansa, ay kabilang sa mga leader ng Europa na nananawagang magtalaga ng sugo para makipag-usap kay Putin. Wala pa itong nangyayari. At may tanong kung kakausapin ba ni Putin ang sugo at kung mapagkakatiwalaan ang sasabihin niya. May plano ang Estonia na tatamaan nito ang Rusya ng buong lakas upang magdulot ng pagkabigla sa sistema ni Putin. Sobrang lakas na ikagugulat ng lahat at maaaring kailanganin talagang gawin iyon ng Estonia. Habang nag-aalangan ang Europa sa aksyon kay Putin, nagsimula na ang Phase 0 ng digmaan ng Rusya laban sa NATO. Ano ang Phase 0? Malalaman pa natin ang higit pa sa ating video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga pinakabagong paghahanda ng mga bansang Baltiko laban sa nalalapit na pananakop ni Putin. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.